Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Happy Sunday! Ayan, grabe, no? May mga umuugong-ugong, may mga bali-balita, mayroong nasasagap na issue. Oo, bago natin simulan ito, kumusta naman yung nasagap nyong rally? Ano nangyari? Ano nangyari sa rally? Ayos ba? Ayos ba yung rally? Antayin nyo yung rally. Yung peaceful rally na gagawin at pinaplano, antayin nyo. Sa dulo ng ating video, Diyos mio, ibang klase ang makikita at mapapanood nyo. Ano meron dito? Di nagpasuhol kay Lisa. Sino yung religious group na hindi ho talaga tumatanggap ng mga kahit anong suhol? Gusto raw suhulan. Anak ng tipaklong. Hindi nyo kayang suhulan yan. Kahit anong baligtad gawin nyo, magtatambling-tambling kayo, hindi nyo masusuhulan yung religious group na yan. Takot na ba? Nanginginig na ba? Yan ang sabi-sabi ng ating mga kababayan. Salamat sa nag-comment. Shoutout po pala ha. Napakarami nyo na. Maabot na po tayo ng 155,000. Salamat po ng marami ha. At lagi kayo naka-stay sa ating channel. May join button dyan. Baka gusto nyo sumali sa ating talakayan. At kayo ang unang-unang makapanood ng ating nilalabas na video. Ano talaga meron dito? May prinsipyo naman talaga. Ibang klase ho yung prinsipyo na makikita at mararamdaman nyo pag pumasok kayo at sumali kayo sa religious group na mga ito. Hindi ho nabibili ng pera. Ano ba meron dyan? Robin. Si Robin kasi ang nagbabalita rito eh. Robin! Pero bago natin simulan nating talakayan ang reaksyon ha. Isang like, isang share. All good sa po tayo dyan at lagi nila-like ang video at i-share. Eto na. Pasok na natin. Robin, kwento mo sa amin. Ayon sa mga certified DDS at ayon sa kanilang mga sources sa naganap na Malacanang Fellowship na kung saan bisita ang mga buwayang kongresista ay tila ipinagyabang daw ni Liza Tanas na kayang-kaya daw niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo upang huwag lang matuloy ang rally kontra impeachment ni Vice President Sara. Ayon sa post ni Jay Sonza. Tatanong na lang tayo sa ating mga kasama ha. Meron tayong subscriber dito na na mga INC. Mga kasama, yung mga subscriber ko na INC, naniniwala ho ba kayo na kayang bayaran yung prinsipyo nyo? Oo. Anak ng tipaklong, dito. Kayang-kaya raw bayaran. Nino? Sino yung kwakak? Sino yon? Anak ng tipaklong. Ang dami. Sa bagay, marami naman silang pera. Pero yun nga lang, pera ng taong bayan ang ginagamit, di umano. Nila. Hindi ho mababayaran ng pera ang prinsipyo ng mga INC. Huwag kayong ilusyonada. Tipaklong kayo, pati babayaran nyo? Ha? Wow, tuloy, Kuya. Sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano ni Mrs. Liza Marcos sa mga bisitang Congress people na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Wow! Heavy naman siyang Liza. Is this true, Mrs. ng President? At sinundan pa ng post ng Optic Politics. Bastos at walang galang talaga itong palaka dahil kaya. So, senior manager, pero sa bahay, manager ng seniors, si Mama at daw niyang bayaran ng pera ang Iglesia ni Cristo para tumahimik. Hindi niya kayang bilhin ang prinsipyo, integridad at dignidad ng Iglesia ni Cristo. Totoo yan. Kaya kayo mga subscriber ko na nakapanood nito,
Type nyo dyan, hindi nyo kayang bayaran ang prinsipyo namin mga INC. Hindi ho. Wala. Alam nyo, ito nga mga religious group na to sa kabutihan lang sila. Ayaw na pumanig sa kasamaan. Tapos, makukuha ng bayad para sa kasamaan. No way. No? Oo, tatawanan lang sila. Hindi nyo ba alam, sa isang linggo, minsan nakakadalawang samba pa itong mga to. Talagang yung puso nila, yung isipan nila, yung takot nila sa Diyos, nandun. Tapos, sisila, no way, hindi yun papayag. Yan ang isang malaking kamalian na gustong gawin ng kokak-kokak. Hindi tatanggapin yan, no? Mapapahiya. Tingnan natin dito sa video kung ano nga yung sinabi. Tuloy. Kaya alam na natin na si Liza at Romualdez ang may pakana sa Kingdom of Jesus Christ Siege at pagpapakulong kay Pastor Kibuloy. Kakontsaba niya si Martin Romualdez. Gutom si Liza at Romualdez sa kapangyarihan at sa pera ng bayan. Ginamit nila si BBM na walang alam pamunuan ng Pilipinas. Overtime ngayon ng mga state-controlled news agencies in framing the Iglesia ni Cristo rally as Iglesia ni Cristo support for BBM and not in support for VP. In fact, may directive pa na i-post sa lahat ng social media pages nila nationwide that the said Iglesia ni Cristo rally is a pro-BBM move. It won't be surprising if he or his representatives will be there to make it look like it. Now here's what I think really happened. I think Iglesia ni Cristo is unhappy with the impeachment and are genuinely concerned with the many problems of our country is facing. I also think that they are unhappy with how the VP and Representative Marcoleta are being disrespected by some obviously corrupt or corrupted politicians aligned with you know who. However, they cannot naman outright antagonize or directly go against the powers that be. Hence, it is possible na nagpadala sila ng filler through Kat, who is an INC and as was ay Marcos Alay or PR. Kunwari, may leakage na ayaw ni BBM sa impeachment para di siya mapahiya pero actually binigay na kay Ka o part na ng script. It's just meant to save face. He has to play the good cop, knowing that INC and other religious and non-religious groups are now about to rally against the impeachment. In short, binigyan ng way out para di siya mapahiya. Do you agree? Or do you agree? O siya, kunyari, di na lang natin alam and all together say, thank you, BBM. P.S. Maraming salamat Iglesia ni Cristo. Salamat sa paninindigan. Nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Real Talker sa ipinalalabas ng mga loyalista na ang Iglesia ni Cristo daw ay sumusuporta talaga kay BBM, hindi kay Vice President Sara. Heto na nga ang logic. Kung kampante ang Iglesia ni Cristo at talagang sinusuportahan si BBM, edi hindi na nila nanaisin pa na magsagawa ng rally. Dahil nga tiwala sila kay BBM, hindi ba? Bakit magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo para kontrahin ang impeachment ni Vice President Sara? Ibig sabihin, hindi ganoon kalakas ang tiwala ng Iglesia ni Cristo kay BBM. Ibig sabihin din, ayaw ng Iglesia ni Cristo na mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Kaya ito lang ang logic. Bibigyan ko kayo ng logic. Tumingin-tingin na lang po kayo sa mga posts ng mga Duterte supporters at sa mga BBM supporters. Tumingin na lang po kayo. Pagbasihan nyo yung comment, pagbasihan nyo yung mga like at yung tawa, yung mga galit, pagbasihan nyo. Halos nakararami ang pumapabor sa mga Duterte. Doon na lang po yung logic na yun. Doon na lang kayo magbase. Huwag nyo nang palayuin. Kasi isipin nyo wala naman, unang-una ito, wala naman hong ginawa si BP Sara para ikasira niya
'Di ba? Wala siyang ginawa. Ang tagal niyang nanahimik. Ang tagal niyang hindi nagsalita. Saan ba nagsimula ito? Ginipit ng ginipit yung mga staff niya. Cite in contempt. Kung hindi ho, nagkaroon ng cite in contempt at naging ganun at nakulong sa house si Atty. Lopez, hindi ho sasabog Hindi ho lalabas itong mga gantong usapin. Pinunuo nyo si BP Sara eh. Kayo ang nagsimula. 'Di ba? Yung mga alagad ni Baculaw. Yung alagad ni Baculaw, meron na mga atas yan. Ano ba tawag doon? Meron na mga katungkulan yan. Parang obligasyon, no? Sige, ganito gagawin mo Ikaw muna. Yung tatlong taga-Maynila, umatake. Nasira pangalan, hindi na umatake yung dalawa. Isa na lang ang natitira. Yung taga Laguna na laging nagngangaw, ngayon nakasimangot na, umatake. Ngayon, mabantot pangalan, wala na rin sa ere. Yung taga Quezon, umatake. Ngayon, wala na rin sa ere. Alam mo sino umatake ngayon? Yung mga NPA, di umano. Pinaharap nila yung mga NPA. Sa bagay, kahit naman masira ang pangalan nun wala nang masisira, bantot na bomb. Di ba? Meron pa silang nag-iisang tagapagsalita. Yung ano ba na? Yung mukhang Baculaw din Balbasara. Kamukha ni Max Alvarado din man. Yun ang pinagsasalitaan nila. Wala. Meron pang isang baboy. Gustong gumawa ng pangalan. Nako, hindi ka naman nanalo. Alam ko kung saan ka. Di ko muna sasabihin sa inyo. Pero sa lugar niya, hindi na humabango ang pangalan niya. Kasi yung baboy na yon, kalala niyo ba yun? Yung babaeng, yung mga ganon. Yung nagpapakilala, ang pangalan, Tamora. Tamora ba yun? Tamora. Kilala niyo yun? Manggagamit din daw di umano yun. Sumanib yun sa mga partido. Kilalang partido rin Somewhere in Makati, Taguig. Hindi ako sure Hindi pa ako sure. Pero pag naging sure ako, malamang taga-Taguig siguro yun. Taga-Taguig ba yun? Sino nakakilala doon? Hindi na ho daw mananalo. Ayun ang sabi dito, nag-comment dito, Rally Realista. Yun. Salamat, Rally Okay. Ano ba meron? Bakit na gustong bayaran? Para saan? Yung rally daw di umano nila, ayun ang sabi dito, hindi ho kaaya-aya yung datingan. Nagsidatingan, puro plaka, demokrasya ang hinahanap. Ano nga hanapin nilang demokrasya doon? Sila nga yung anak ng tipak. Ibig sabihin, kinakalaban nila kung sino yung anong tawag doon? Kinakalaban nila kung sino yung namumuno ngayon. Demokrasya yung plakad. Wow! My goodness! Nak ng tipaklong. Tapos, nagsisigaw ng, ano ba yung sinabi nun? Laban! Ano yung lalaban? Sino lalabanan nyo? Diba? Eto, siste. May nagsabi, yung mga bubuyog, mag-ready daw ho. Kasi meron daw talagang mangyayari. Ayaw niya sa bubuyog, Meron daw talagang binubuo pa. Yun ang peaceful rally. Magsasama-sama daw, di umano. Yung mga nasasabi sa video, yung mga nasasabi sa balita, na mga religious group, at sasama rin yung mga manibela at marami pang iba. Yan ang bali-balita. Tingnan natin kung ano yung sinabi dito. Baka sabihin nyo, gumagawa tayo ng tayo nagre-reaction lang. Binibigyan lang natin yung buhay o kung ano yung mga bagay-bagay na napapanood nyo. Eto. Sino nagsabi dito? Ang pamagat dito, ang Iglesia ni Cristo INC bilang hadlang sa impeachment ni BP Sara? Bilang hadlang? Merong hindi ko maintindihan kung ano to. Sa impeachment.
Okay, kayo na lang ho ang humusga. Ha? Alam naman natin ang sasabihin dito. Siyempre, maganda at hindi pangit. Pasok, Attorney Harry Roque. Siguro naman alam niyo na, kinakasana ng Iglesia ni Cristo isang malawakang rally para iparating ang kanilang pagtutol sa impeachment ni VP Sara. At alam niyo ba ang balita ko, hindi lang Iglesia ni Cristo ang sasapi rito. Meron pang iba't ibang mga simbahan ang sasapi dito. At sigurado, ito na ngayon ang mga pinakamalaking pagtitipon na makikita natin sa ating kasaysayan. No? Diba? Tama ang sinabi ko. Marami pang iba. Tuloy pa natin. So ano ibig sabihin nito? Ano ang mangyayari sa mga kongresista na susuporta sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte? Ano? Well, bilang isang politiko, alam na po natin kung gaano ka-importante ang suporta ng Iglesia ni Cristo. Tama. Totoo yan. Hindi niyo po ba alam? Kaya nga nagkakaroon ng pag-araw na ng eleksyon. Bago sumapit yung araw ng eleksyon, doon lang sila naghahayag kung sino yung iboboto. Walang leakage yun. Sikreto ho yun. Kaya malaking bagay ang INC. Ako meron akong kaibigan, kumpare. Talagang, Diyos mio, hindi mo madidiktihan yung mga tao na yun pagdating sa mga ganyan na, pre, boto mo naman si yung binoto. Walang ganun. Hindi mo makakaya yun. Meron silang sariling pag-iisip, meron silang pananalig, meron silang takot. Kung ano ang turo sa kanila ng mabuting nagtuturo, yun ang susundin nila. Hindi sila makikinig sa inyo. Hindi sila mapapabayad. Kaya yung sinasabi na kayang bayaran ng kwak-kwak, tatawanan lang ho sila nun. Opo. Naku, wag niyong idamay yung mga sa bayad-bayad na yan. Hindi nyo kayang bayaran. Sabihin nyo sa akin dito, mga kasama. Yung mga nanonood sa akin na INC, nababayaran ba ko? Hindi. Kasi meron akong kumparing ganyan. Meron akong kaibigan na ganyan. Wala hong nangyayaring ganyan. Yung mga kwento, ang kwentong kutsero, wala ho yan. Fake news yan, ika nga. Tuloy natin to, si Attorney. Lalong-lalo na sa mga tumatakbong kongresista. Kasi alam niyo yung lamang ng kongresista sa distrito, kakaunti lang yan. At minsan, yung kaunting lamang na yan, nakadepende dun sa numero ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, magsasanib puwersa pang iba't ibang simbahan. So, kapag nagsabi rin iba't ibang simbahan na i-boycott ang lahat ng sumuporta sa impeachment ni Inday Sara, ibig sabihin, matatalo ang mga kongresista yan. So kung ikaw ay kongresista, kakasa ka pa ba sa impeachment? Ang problema, kinakailangan kasi kung gusto nilang i-fast track, pipirma sila sa isang impeachment resolution. So pag sila ay Attorney, ito na lang Kahit hindi pumirma, kahit pumirma, wala na Nakapag-desisyon na yung mga taong bayan kung saan man sila, distrito na sinasakupan. O halimbawa, dito sa Maynila, 3 taga Maynila, alam na yung karakas nila. Wala na hong magagawa. Ibig sabihin, kahit hindi pumirma yung mga kongresista na yan, yung pangalan nila, wala na. Ibig sabihin, hindi na sila iboboto. Diba? May pasok lang natin, taga Maynila. Ito lang sa mga subscribe ko na taga Maynila, ibulong nyo na ito sa mga kamag-anak nyo. Huwag nyo hong bibitawan ang mayor nyo. Dahil ang mayor nyo ang nakapagpagawa. Sinong mayor nyo tumbo ko? Si Yorme Mayor Yorme. Oo. Si Yorme lang ang nakapagpagawa ng mga condominium sa loob ng 2 taon. Natitirahan na ho ng mga kababayan nyo dyan sa Maynila. At ito pa. Diba? Yung ospital, school, yung mga pa-insure, pag-atas, papensyon sa mga matatanda. Yung mga allowance sa mga estudyante. Pinaganda ang Manila Zoo. Ano pa? Bibitawan nyo ba? Ansak? Hindi ho, ano bang tawag dito? Hindi ho dapat bitawan yung mga ganyang naging mayor. Di ba? Isipin nyo lang maipasok lang natin to kasi ako ituwan-tuwa. Di ba? Siya lang ho nakagawa niyan. Sa ilang mayor ang umupo dyan sa Maynila, pero yung ginawa ni Yorme, wala hong makakagawa. Given na ho yun. Walang makaka-break,
walang makakasira. Merong sumisira, yung mga pakuting-kuting, oo, pero ang nakakarami ho ay mangingibabaw. From mayor, from yorme, congressman na inaano niya, ha? From congressman na ini-endorso ni yorme, hanggang sa konsehal, straight nyo ho, huwag kayong magsasapaw ng ibang pangalan. Oo, para gusto nyo talaga na maging maayos ang Maynila. Shout out Yorme, alam ko nanonood ka. Ngayon lang ulit ako nakapag-ano sa'yo. At syempre si Ate Mocha. Ate Mocha, shout out. May nabalitaan kasi ako eh. Yorme, sorry meron ka kasing ano dyan, kaibigan. Meron tayong kaibigan kasi dyan eh. Ayaw akong parang ayaw niya. Wag ko daw gamitin yung saya mo na. Mabalik tayo dito. Pirma, markado na sila. Hindi lang sa iglesia, kundi yung iba pang mga simbahan na sasapi sa malawakang pagtutol sa pagtanggal kay BP Sara. Alam niyo itong pagtatanggal kay Inday Sara, matagal ang plano yan. Sa mulat-mula, alam nila na banta si Inday Sara. At ako na nga yung unang-una nagsabi na talagang pinaplano na nila impeachment complaint, di ba? And yet, yan po ay pinasinungalingan ng mga liderato ng Kamara de Representante. So anong lumalabas? Ang liderato ng Kamara ay sinungaling. Dahil sa mulat-mula, talagang kinakailangan tanggalin nila yung pinakamalaking banta sa kanilang plano na Marcos Forever. At hindi lang yan kanilang plano. No? Pag natanggal na si BP Sara at wala na talagang banta para maging presidente, isusulong po nila ang charter change. Yan. Bakit? Kasi baka maya-maya, meron na namang ibang malakas na kandidato para masigurado na si Tambaluslos ay maging pinuno ng ating gobyerno matapos ang Marcos Jr. So yan po ang kanilang playbook. Kaya lang, nasira ang playbook nila. Dahil hindi... Ayan na, attorney, hindi na uurong yung playbook nila. Dahil bistado nga, ika nga. Wala hong mangyayaring impeachment dahil sinuportahan na po ng mga INC at mga religious group. Andiyan pa yung taga Mindanao, Cebu, Bisaya, Central Manila, Luzon, lahat na. At number 1, OFW, migrante, nagsama-sama na. Taong bayan, Muslim, Kristiyano, alam na po. Naghihintay lang sila kung kailan at saan. Yon ang nababasa natin sa comment dito. Salamat Aldrin Villegas. Salamat sa iyo at nag-comment ka. Eto na. Speaking of rally, kung makakita ba kayo ng mga gantong rally, ito lang, ibibigay ko lang yung slide sa Maynila kasi ito eh. Gusto ko lang mapakita sa inyo. Taga Maynila. Yung rally na ba ito, halimbawa lang magkaroon ng mga gantong pakukos. Mas marami pa kaya ito sa mga nag-rally doon kung saan man sila nag-rally. May pasok ko lang eto na, pasok na natin to. Saan to? Bakit naman ako hindi magtatampo? Ang ang buong akala natin, hindi ko alam kung akala nyo rin ito. Ang buong akala natin, lahat na nasimulan natin, itutuloy na lang nila. Ang dami, no? May pasok ko lang, Ito ay parang pakukus. Pakukus ba tawag dito, no? Ito yung sumusuporta sa isang kandidato. Kay Yorme yan. Yorme, alam mo na, mananalo ka dyan. Ramdam na ramdam talaga ng taong bayan. Diyan sa Maynila, mananalo ka. Hay, nako, talaga naman. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Ito Itong peaceful rally na nangyari way back nung si Tatay Digong pa, ang saya-saya nito eh. Nakakainganyo eh. Pati kayo may indak. Kung ganito yung makikita nyo at pupunuin yung EDSA, peaceful lang naman po. Wala namang peaceful. Kaya nga, peaceful rally. Ang sabi dito, ang bugas nga tig-20, asa na? Na wala na, most trending song in the Philippine history of prayer rally. Sabay-sabay tayo, iindak tayo sa tunog ng gitara at musika. Gusto ko lang mabalik kasi talagang pag nararamdaman, pag nakikita ko yung mga video na Tatay Digong, yung mga rally-rally, Diyos ko, grabe, ibang klase.
Di ba? Tapos sinabayan pa nung tumakbo si BP Sara, no? Yung talagang volume yung tao. Ibang klase. O, eto na. Ipasok na natin. Laban, kasama ang bayan, prayer rally. Galing. Throwback lang tayo. Salamat at nakita ko yung video na to. Sasayaw tayo ngayon. Sabay-sabay.
dito. Oo, gusto kong umindak at sumayaw habang pinapatugtog yung mga musika, at sabay-sabay magsasayawan at mag-iindakan, di ba? Oo, kayo ba, hindi nyo ba namimiss yung okay yung ganito lang, no? Wala na yung magdadala ka ng placard ng, Diyos me, Marimar. May pinaglalaban demokrasya. Sus me, sino ba ang nakaupo at dadala nyo ng placard ng demokrasya? Mali ata ang utos ng organizer. No, hindi maganda. O eto, nakita nyo yung video. Diba? Gusto kong ulit-ulitin eh. O kailan kaya ito? Yan ang tanong ng ating kababayan. Sabi ni Samara, Kuya Goods, kailan ba? Kahit po ako, wala pa po akong idea. Sana merong mag-ano sa akin na INC member o kaya isang opisyal. Sana may mag-chat o mag-comment sa comment section ko para nagkakaroon ako ng idea. At sana kung sa pamamagitan niya at naihayag naman, di ba? Naihag naman nung nakarang araw. Oo. Masabi rin natin dito sa channel natin kung kailan. At syempre, yun naman ay peaceful rally. Kagaya ito, yung nangyayari dito, peaceful rally. Kaya kung ako sa inyo, lagi ho kayong susubaybay kung gusto nyo manood ng mga balita. Yung totoong balita, pero nasa YouTube platform. Ang panonoorin nyo lang lagi ay Net25 at SMNI. Yun lang po ang marerekomenda ko sa inyo. Sa ibang platform po, kasi parang hindi na rin ako nanonood sa kanila. Oo. Parang gusto ko SMNI lang lagi at Net25. Ayan po ang pinagkakatiwalaan. Kasi sila sigurado yung sinasabi. Diba? O yan sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. I-like ang video, i-share. Hanggang sa muli, mamayang hapon po, meron po tayong upload. Bye-bye.